Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang napakaganda at maaksyong pelikulang Prisoner of War. Sa simula ng eksena, makikilala ang isang dating sundalo na si James Wright na palihim na pumasok sa isang paaralan ng martial arts dahil sa isang personal na misyon, ang hanapin ang isang lalaking bahagi ng kanyang nakaraan. Ngunit sa simula pa lamang ay naging komplikado na ang lahat dahil ang taong hinahanap niya ay ang ama ng kasalukuyang sensei, isang lalaking may mahigpit na paninindigan sa dangal at tumangging hayaan ng isang Amerikanong dayuhan na lapastanganin ang dangal ng kanyang pamilya. Pagkatapos, inutusan niya ang kanyang mga estudyante na pabagsakin ng dayuhan, ngunit pumalpak ang plano. Kumilos si James nang may malupit at eksaktong galaw. Isa-isang pinabagsak ang mga ito hanggang sa mapagtanto ng sensei na hindi siya basta ordinaryong tao. Ilang sandali pa, pinahinto niya ang kanyang mga estudyante at pinalabas ng kwarto. Sa pagkakataong iyon, tinanong niya si James kung ano ang pakay nito at kung bakit siya naroon. Ngunit bago pa man ito makasagot, bumalik ang kwento sa nakaraan. Taong 1942, panahong tinatapos ng Japan ang pagtatayo ng isang kampo ng piitan na kilala bilang Death March, bilang bahagi ng kanilang layuning sakupin ang huling depensa ng Timog Silangang Asya. Sa gitna ng kaguluhan, naroon si James katabi ang bangkay ng mga kasamaang sundalo mula sa mga nangyaring pagsabog at nilibing ang mga ito gamit ang sarili niyang mga kamay. Kinaumagahan, sinuyod ng mga sundalong Hapones ang kagubatan upang hanapin ang mga natitirang kalaban. Nagawang makapagtago ni James at sinubukan silang linlangin sa pamamagitan ng paghahagis ng mga bato bago nagsagawa ng biglaang pag-atake. Napatumba niya ang isang kaaway at nakapagpasabog pa ng mga bomba laban sa kanila. Sa sandaling iyon, nasa kanya na ang kalamangan, ngunit mas marami pa palang sundalo ang nakatago sa gubat kaysa sa inaasahan niya. Napilitan siyang tumakbo, mabilis na dumaan sa pagitan ng mga puno, ngunit agad siyang nakita ng mga ito. At sa huli, tatapusin na sana siya, ngunit pinahinto ng opisyal ang pagpatay sa kanya. Sa halip, iniutos nito na buhayin siya at dalhin sa kanilang kampo. Samantala, sa loob ng kampo, makikitang sinusubukang aliwin ng mga bilanggo ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng paglalaro ng mga gagamba. Iyon lamang ang kanilang libangan hanggang sa araw na dumating si James. Nang bumaba si James sa sasakyan, napatingin ang lahat sa kanya. Agad siyang nakilala ng koronel ng kampo. Hindi siya ordinaryong bihag. Si James ay dating commander ng British Air Force, isang lalaking sanay mag-utos at hindi tagasunod. Upang maiwasan ang anumang panganib sa kaayusan ng kampo, nagpasya ang koronel na ipapatay siya ng palihim malayo sa iba. Sa unang tingin, tila tinanggap na ni James ang kanyang kapalaran, ngunit sa ilalim ng kanyang kalmadong anyo, handa siyang lumaban. Nang ibaba ang espada, mabilis siyang nakaiwas at sa isang iglap, napatay niya ang 3 gwardya. Muli siyang tumakas patungo sa masukal na kagubatan kung saan napadpad siya sa kanyang eroplanong bumagsak. Ngunit hindi nagtagal ang kanyang pagtakas, nahulog siya sa isang nakatagong bitag at nabitawan ang kanyang kutsilyo. Muli siyang dinala ng mga sundalo sa kampo at ipinakita sa commander ang lalaking naglakas loob na lumaban at pumatay sa kanilang mga kasamahan. Sinuri siya ng koronel at hinablot ang kanyang dog tag. Sa ilalim ng kanyang sinturon, natagpuan ang medalya para sa kanyang kabayanihan na nagpapatunay sa kanyang tapang at posisyon. Humanga ang koronel at binago ang kanyang desisyon. Sa halip na patayin, iniutos na dalhin si James sa barracks at pagpahingahin. Ngunit panandalian lamang iyon. Kinaumagahan, nagplano ang koronel na isabak si James sa isa na namang nakamamatay na laban. Isang laban na halos na tiyak na tatapos sa kanyang buhay. Ngunit bago ang sandaling iyon, iminungkahi ng isang gwardya na patay na ito habang natutulog. Ngunit tumanggi ang koronel.
Nais niyang masaksiyan ng buong kampo ang mangyayari sa isang taong sumusuway sa kanya, isang aral ng takot at pagkontrol. Ikinulong si James sa isang masikip na selda kung saan nakilala niya ang ilang pang mga bilanggo at karamihan dito ay mga Amerikano. Dalawa sa kanila ang tumatak sa kanyang isipan, isang lalaking may makapal na balbas at isa pang nagngangalang Gabriel. Sinubukan nilang makahanap ng pag-asa sa kanilang pag-uusap, nagtatanong kung ang British forces ay darating upang palayain sila, ngunit walang sinabi si James upang bigyan sila ng pag-asa. Naalala ni James na nang papalapit na ang kanilang puwersa sa target ay sinalubong sila ng putok ng kaaway. Matinding tinamaan ng kanyang eroplano at bumagsak ito sa dagat bago siya inanod ng mga alon patungo sa Pampang. Inakala na ng headquarters na ang lahat ng piloto ay namatay sa pagbagsak. Ibig sabihin ay walang darating na saklolo at walang pag-asa na matatagpuan pa sila. Sa loob ng kampo, ipinaliwanag ng mga bilanggo na ang buhay roon ay sumunod sa mahigpit na mga patakaran. Ngunit alam na ni James ang kanyang kapalaran dahil nakapatay siya ng mga sundalong Hapones sa kanyang pagtangkang pagtakas. At inaasahan niya na ang hatol na pagbitay dahil sa kanyang ginawa. Gayunpaman, may bahagi sa kanya ang nag-iisip na tumakas muli. Ngunit agad siyang binalaan ng mga lalaki na wala itong silbi. Sinabi nila na ang kampo ay nasa isang isolated island na napapaligiran ng mga tore ng bantay at mga nagro-rondang sundalo. Ang sino mang nagtatangkang tumakas ay agad na nahuhuli at ibinabalik din sa kulungan. Dito nila dinadala ang pinakamalalakas at pinakamahalagang bilanggo. Ginagamit ang kanilang lakas sa pagtatayo ng mga bagong kuta at harang sa ilalim ng mahigpit na pagbabantay. Sa malayong parte ng Hilaga, may isang piitan na kilala bilang Death March. Walang nakakaalam kung ano ang nangyayari doon. Tanging ang katotohanan lamang na ang mga dinadala roon ay hindi na kailanman bumabalik. Kinabukasan, nagsimula ang araw sa sigawan na umaalingaw-ngaw sa buong kampo habang nagsasanay ang mga sundalo sa ilalim ng sumisikat na araw. Puno ang hangin ng tunog ng sabay-sabay na yabag ng bota at hapdi ng disiplina. Sa oras ding iyon, parurusahan si James. Itinali ng mga gwardya ang kanyang mga kamay at dinala sa gitna. Ngunit sa harap ng maraming tao, iniutos ng commander na putulin ang kanyang mga tali at ilayo. Inihahanda siya para sa mas malaking plano. Ang tunay na palabas ay hindi pa nagsisimula. Bukod sa kanya ay mayroon pang mga bilanggo na paparusahan dahil sa pagnanakaw ng dagdag na rasyon at pagtatago nito sa ilalim ng higaan. Hindi kamatayan ang kanilang parusa, kundi isang malupit na laban. Laban sa pinakamahusay na mandirigma ng kampo. Isang labanang naiswasakin ang loob ng bawat bilanggo. Nakakatakot ang pinakamahusay na mandirigma ng kampo. Parang makina ang pangangatawan nito at ang bawat suntok ay napakalakas kahit na ang pinakamatibay na bilanggo ay napapangiwi sa bawat tama. Ang malupit na palabas na ito ay sinadya upang ipaalala sa lahat kung ano ang nangyayari sa sino mang maglakas loob na magnakaw mula sa imperyo ng mga Hapones. Pagkatapos ng laban na iyon, naghintay ang mga tao sa huling yugto, ang kamatayan ni James Wright laban sa napakalakas na katunggali. Ngunit sa loob lamang ng ilang segundo, pinatumba ni James ang dambuhalang mandirigma sa pamamagitan ng dalawang suntok. Wala namang sinabi ang koronel, tahimik lamang siyang tumalikod at bumalik sa kanyang tolda. Sa loob, iginiit ng kanyang aide na hindi dapat patawarin si James, na ang taong tulad niya ay dapat magdusa hanggang sa huling hininga. Ngunit tila iba ang iniisip ng koronel. May kung anong makikita sa kanyang mga mata, isang tahimik na paggalang sa lakas ng kanyang kaaway. Gayunpaman, nangako siyang darating din ang oras ni James. Kalaunan, nakilala ni James si Captain Collins na hindi maitago ang kanyang pagkabigla sa husay ng bagong bilanggo. Nang magpasya ang mga lalaki na magdiwang kahit papaano sa pamamagitan ng pag-inom, inalok sila ng lalaking may makapal na balbas sa kanyang ginawang homemade na alak. Isang matapang na timpla na parang purong gasolina ang tapang sa lalamunan. Ngunit bago pa gumaan ang kanilang pakiramdam, biglang pumasok ang mga sundalong Hapones at inutos kay James na humarap sa koronel.
Sa loob ng tolda, nakilala ni James ang isang batang nurse na nag-aayos ng mga supply. Sa isang saglit, nagkatitigan sila ni James, isang tahimik at makabuluhang sandali. Maya-maya pa, nakaharap niya ang koronel. Hindi siya ipinatawag nito upang purihin. Ngunit ang totoo ay nakilala nito ang estilo ng pakikipaglaban ni James gamit ang teknik na minsang ipinagbawal sa Japan. Pagkatapos, mabilis na ibinaling ng koronel ang usapan sa medalya na dala niya at ibinunyag ni James na hindi niya iyon pag-aari, kundi pag-aari iyon ng kanyang ama. Nabanggit ng koronel na dating war hero din ang kanyang ama, ngunit hindi iyon ang dahilan ng kanilang pag-uusap. Habang dahan-dahan niyang hinuhugot ang kanyang katana, itinutok niya ito kay James. Pagkatapos ay gumawa siya ng maliit na hiwa sa mukha nito. Pagkatapos, iniutos nito na ibalik na si James. Malinaw ang mensahe nito na haharap na si James sa kamatayan sa susunod na araw. Kinabukasan, nagdaos muli ang koronel ng panibagong laban. Alam niyang ang ipinagbabawal na estilo ni James ay hindi dinisenyo para sa maraming kalaban, kaya ipinadala niya ang 3 sa pinakamalalakas niyang tauhan laban dito. Ngunit kahit ganoon, kumilos si James na parang isang kidlat. Sa loob ng wala pang 1 minuto na disarmahan at napabagsak niya ang 3. Nang maaari na sana niyang tapusin ang kanilang mga buhay sa huling suntok, nag-atubili siya. Hindi niya pinatay ang mga ito. Hindi naman nagsalita ang koronel. Umalis sa gitna ng laban at bumalik sa kanyang tolda. Samantala, sa loob ng kampo, sinabi ni James sa iba na hindi tuwag ang mga sundalong iyon. Sumusunod lamang sila sa utos at sinusubukang mabuhay tulad ng lahat. Ilang sandali pa, umalingaw-ngaw ang mga putok ng baril sa buong kampo. Iniutos ng koronel ang pagbitay sa mga natalong mandirigma. Ipinapaalala sa lahat na ang awa ay hindi bahagi ng kanilang mga patakaran. Sa ibang eksena, alam ni na Gabriel at Collins na lumalala na ang kanilang mga sugat. Darating ang araw na ililipat sila sa ibang kampo, isang lugar na walang sino mang nakakabalik. Nang mapagtanto ni James na nauubos na ang kanilang oras, nakaisip siya ng desperadong plano. Napansin niya ang isang radyo sa tore ng bantay. Kung maaabot nila iyon, maaari silang makipag-ugnayan sa mga British forces na nakaistasyon sa baybayin. Walang pag-aatubili, pumayag ang mga lalaki na tumulong. Sa pamamagitan nito, sa isang tawag lamang ay maaari nilang makamit ang kanilang kalayaan. Habang sila ay nagtatrabaho, nagsimula sila ng kaguluhan sa hanay ng mga bilanggo na puno ng sigawan ng paligid na nakaagaw ng atensyon ng mga gwardya. Nang bumaba ang sundalo mula sa tore upang awatin ng gulo, wala namang sinayang na pagkakataon si James. Mabilis siyang tumakbo patungo sa tore, umakyat sa tuktok at hinugot ang radyo mula sa pagkakakabit nito bago nagtago sa likod ng mga sandbag. Ngunit bago siya makaalis, nakita siya ng nurse, ang parehong babae na nakita niya noon. Makalipas ang ilang sandali, sinubukan itong bastusin ng isang sundalo, ngunit tinanggihan niya ito at tinanggap ang isang sampal sa mukha. Gayunpaman, hindi niya ipinagkanulo ang presensya ni James. Nang makabalik na ng ligtas sa barracks, itinago ni James ang radyo. Nagpasya ang mga lalaki na maghintay muna bago magpadala ng signal. Sa oras na iyon, nakinig lamang sila sa radyo, umaasang may marinig na boses mula sa mga puwersang British at Amerikano sa dagat. Ngunit kinabukasan, tumating ang problema. Nag-utos ang koronel ng isang hindi planadong pagtitipon, determinadong alamin kung sino ang naglalakas loob na nagtatangkang tumakas. Agad na napansin ni James ang isang bilanggo na labis ang kaba, higit sa karaniwan, at nagpasya siyang kausapin ito pagsapit ng gabi. Pagsapit ng dilim, lumabas ang katotohanan. Nakakita ang lalaki ng maliit na blind spot sa gilid ng kampo at gumawa ng lihim na buta sa bakod. Pagsapit ng gabi, nag-iwan siya ng isang peking anyo sa kanyang higaan upang linlangin ang mga gwardya at palihim na lumabas ng kulungan sa tulong ng lalaki na may makapal na balbas. Gamit ang impormasyong iyon, naghanda si James para sa kanyang susunod na hakbang. Sa unang pagkakataon, matapos ang ilang buwan, nakalabas siya ng bakod ng kampo. Di nagtagal, pumasok ang isang gwardya,
upang magsagawa ng inspeksyon at agad na napansin na wala si James. Ngunit nang masalubong niya ang nagbabantang tingin ng lalaking may balbas, wala siyang sinabi at tahimik na umalis. Samantala, maingat na kumilos si James sa gubat hanggang sa marating niya ang baybayin. Habang naroon sa gitna ng lagitik ng radyo, bigla siyang nakarinig ng mga boses na nagsasalita ng Navajo, ang lihim na code na ginagamit ng mga sundalong Amerikano. Sinundan niya ang tunog at natagpuan ang parehong eroplanong bumagsak na nakita niya noon. Malapit sa katawan nito, napansin niya ang isang metal na kawit na gamit sa paghila at isang bagong ideya ang nabuo sa kanyang isipan. Kinabukasan, tinipon ni James ang kanyang mga kapwa bilanggo at ibinahagi ang kanyang natuklasan. Ang mga boses na narinig niya sa radyo ay Navajo, isang code na ginagamit lamang ng militar ng Amerika. Ibig sabihin, malapit na ang puwersang ito at marahil ay naghahanda na ito sa pag-atake. Sinabi niya din na nakakita siya ng tila buo pang paraglider at kung may kakabit nila iyon sa isang dumaraang eroplano, maaari itong lumipad at dalhin sila patungo sa ligtas na lugar. Kabaliwan na maituturing ang kanilang plano, ngunit walang mawawala sa mga desperadong taong tulad nila. Sa kabila ng panganib, pumayag ang lahat. Ngunit hindi nagtagal ang kanilang pag-asa. Dumating ang mga sundalo at kinaladkad si James patungo kay Coronel Ito. Narinig mismo ng Coronel ang mga transmisyong Navajo at naniniwala siya na kayang isalin ni James ang mga wika para sa kanya. Ngunit wala talagang alam si James tungkol dito at kahit mayroon man, hindi niya kailanman ipagkakanulo ang kanyang bansa. Ang kanyang pagtanggi ang nagpagalit ng husto sa koronel. Iniutos nito na itali si James at bugbugin hanggang sa lumuhod ito sa sakit. Sunod-sunod ang hampas. Umaalingaw-ngaw sa loob ng tolda ang tunog ng mga pamalong tumatama sa kanyang katawan. Nang tuluyang bumagsak si James, kinalagan siya ng mga gwardya at balak tapusin ang parusa gamit ang kanilang mga kamao. Ngunit doon nagsimula ang kanyang tunay na plano. Hinugot niya ang natitirang lakas at gumanti ng may eksaktong galaw. Isa-isang pinabagsak ang mga gwardya sa harap mismo ni Coronel Ito. Ang makita ang kanyang mga tauhan na natatalo ng halos wala ng malay na bilanggo ay isang kahihiyan na hindi matanggap ng koronel. Galit na sumugot ito sa gitna ng kampo at agad na binaril ang ilang tauhan. Idineklara na ang natitira ay makakaranas ng mas malala pa kaysa sa kamatayan. Ilang sandali pa, nawala na ng malay si James. Hindi na kinaya ng kanyang katawan ang matinding pambubugbog. Makalipas ang 2 araw, pagmulat ng kanyang mga mata, nakahiga siya sa infirmary. Iniutos ng koronel na panatilihin muna siyang buhay habang ginagamot ang kanyang mga sugat ng batang nurse na nakita niya noon. Teresa ang pangalan nito. 3 buwan na siyang nagtatrabaho sa kampo. Nakakulong din siya sa lugar na iyon katulad ng mga bilanggo. Magtatanong pa lamang sana si James nang pumasok na ang sundalo. Winasak ang katahimikan at pinaghiwalay sila ng walang sinasabi. Kinagabihan, nakahiga si James sa kanyang higaan. Halos walang ulirat dahil sa pagod nang biglang umalingaw-ngaw ang putok ng baril. Pagdilat niya, may kumikislap na talim ng espada, ilang pulgada lamang mula sa kanyang mukha. Nakatayo sa harap niya ang koronel. Sa sandaling iyon, magsasagawa ito ng panibagong public execution upang ipaalala sa lahat ang sinasapit ng mga nagtatangkang tumakas. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, luminaw ang tunay na motibo ng koronel. Wala siyang balak na patayin si James ng palihim. Ang bawat pagsubok at bawat laban ay bahagi ng isang ritual ng dangal. Nais niyang mamatay si James sa isang patas na labanan, gaya ng itinuro sa kanya ng sariling sensei na nagpamana sa kanya ng mga ipinagbabawal na teknik. Sugatan, ngunit hindi nabasag ang loob. Sumagot si James ng may pagsuway. Kung iyon ang pinakamahusay na mandirigma ng koronel, sigurado siyang makakauwi siya ng buhay. Hindi naman natinag ang koronel. Binalaan niya si James na kung matatalo ang Japan sa digmaan, walang sino man sa kampo ang makakalabas ng buhay. Kapag dumating ang araw na iyon, sisiguraduhin niya na mamamatay ang bawat bilanggo kasama niya. Nang makabalik si James sa barracks, naghihintay ang kanyang mga kaibigan kung may balitang magbibigay sa kanila ng pag-asa.
Sinabi nila kay James na noong umagang iyon may eroplanong Amerikano na lumilipad sa itaas at naghulog ng libu-libong flyers sa paligid. Nakasaad sa mga papel ang babala para sa mga sundalong Hapones na minamasdan sila ng mga puwersang alyado at alam ang kanilang mga krimen laban sa mga bilanggo ng digmaan at darating ang hustisya kapag natapos ang labanan. Ikinwento naman ni James ang sinabi ng koronel na wala itong balak na sumuko o magligtas ng sinuman. Kapag bumagsak ang Japan, pipiliin itong wasakin ang lahat ng natitira sa kampo. Tahimik namang nakikinig ang mga lalaki at napagtanto na nauubos na ang kanilang oras. Isang gabi, palihim na umalis si Gabriel sa kampo upang tignan ang glider sa gitna ng mga puno. Sa kanyang pagbabalik, nakasalubong niya si James. Ngunit ang diretsyo nilang daan pabalik sa barracks ay naharang, kaya nagpasya silang dumaan sa makapal na damo bilang palihis na ruta. Ngunit namataan sila ng nag-iisang gwardya. Sa gitna ng kaguluhan, napilitan silang patayin ito agad upang hindi mahuli. Ang ingay ay nakaakit ng isa pang non-commissioned officer na dumating upang mag-imbestiga. Ngunit alam ni James ang reputasyon ng lalaking iyon, kaya pinili niya ang awa kaysa sa pagpatay. Tinulungan din sila ng sundalo na makabalik sa barracks, ngunit iniulat din nito ang naunang pagpatay sa mga gwardya. Biglang sinalakay ng mga sundalo ang tirahan ng mga bilanggo at isa-isang tinawag ang mga bilanggo upang makumpirma na walang nakatakas. Pagsapit ng umaga, inanunsyo ng koronel ang nangyari at nagpa siyang tukuyin ang may sala sa anumang paraan upang iligtas ang mga inosente sa isang tiyak na kaparusahan para sa lahat. Lumantad si James at inako ang pananagutan sa pagkamatay ng gwardya. Humingi ang koronel ng patunay at pinilit niyang gamitin ni James ang kanyang ipinagbabawal na teknik laban sa kanyang kapwa bilanggo. Ngunit nang tumanggi si James, binaril agad ng gwardya ang lalaki sa harap nito. Sumunod na inutusan ay si Captain Collins na lumaban laban sa mga gwardya at tulad ni James noon, natalo niya ang mga ipinadalang tauhan upang siya ay pabagsakin. Pagkatapos, itinaboy ang mga bilanggo pabalik sa kanilang mga higaan na parang mga hayop. Muli, natagpuan naman ni James ang sarili na nakatayo sa harap ng koronel. Sa isang tensyonadong palitan ng salita, tinawag niya ang commander na duwag at hinamon ito sa isang patas na duelo. Tumugon ang koronel sa pamamagitan ng paghawak kay James habang bigla itong sumugot upang hampasin siya gamit ang ulo. Pagkatapos ay bigla nitong iniutos na ilabas si James palabas ng tolda. Nang gabing iyon, tuluyan ng tumakas sina James at Gabriel. Maingat silang gumalaw sa gubat patungo sa baybayin upang subukang makipag-ugnayan sa mga puwersa ng Estados Unidos. Nagsalita sila sa halo-halong mga wika upang itago ang tunay na kahulugan ng kanilang usapan mula sa mga posibleng patrolya ng Hapones. Itinago ang kanilang paghingi ng tulong sa magkakahalong mga salita. Pagsikat ng araw, matapang at marakas ang kanilang plano. Magnanakaw sila ng isang signal rocket at papaputukin ito upang mapansin sila ng isang dumaraang eroplano. Kapag nakita sila, maaaring hilahin ng eroplano ang glider na natagpuan ni James. Kung magtatagumpay, aangat ang glider at maililipad sila palayo sa sinumpang isla, ang tanging pagkakataon nila para makaalis ng buhay. Ngunit pagbalik ni na James at Gabriel sa barracks, wala nang tao roon. Nakataob ang mga higaan, patay ang mga ilaw at bago pa sila makakilos, sumugod ang isang grupo ng mga sundalo at pinabagsak sila. Nagulat sila sa gagundong ng mga eroplano sa itaas. Mababang lumipad ang mga ito, umuugong ang mga makina sa himpapawid. Ilang sandali pa, dumating ang dalawang nurse at kinalagan sila sa kanilang pagkakatali. Ilang sandali pa, pinagbabaril ang mga tumatakas na bilanggo habang umaalingaw-ngaw ang mga pagsabog sa buong isla. At nagsimula na ang matagal na hinihintay na paglusob ng Estados Unidos. Sa gitna ng putukan, napagtanto ni James na kailangan nilang maabot ang radyo at muling makipag-ugnayan sa puwersa ng US. Ngunit nang matagpuan nila ang aparato, wasak na ito, nadurog sa gitna ng pag-atake. Nagpakita ng di inaasahang tapang ang mga nurse. Inakit nila ang mga gwardya palapit, nilinlang ang mga ito at pinatay gamit ang sarili nilang mga kamay. Binuksan ang daan upang makaakyat ang mga lalaki. Sa tuktok ng tore, agad nagsimulang magpadala ng SOS signal si Gabriel.
Sa ibaba, tuluyang nalugmok sa kaguluhan ang kampo habang pinagbabaril ng mga sundalong Hapones ang mga bilanggo na nagtatangkang tumakas. Hindi naman matiis ni James ang manood lamang. Kinuha niya ang isang baril at nagpaputok at pinabagsak ang ilang gwardya upang pasiklabin ang paglaban ng mga bihag. Di nagtagal, naganap ang pag-aaklas sa kampo. Lumaban ng mga bilanggo gamit ang anumang mahawakan nila. Ginamit na sandata ang mismong kaguluhan ng digmaan, ang tanging pagkakataon nila para sa kalayaan. Sa gitna ng labanan, hinarap ni Captain Collins ang isa sa mga opisyal na matagal nang nagpapahirap sa kanila. Naging mabangis ang kanilang sagupaan. Nakalamang si Collins, ngunit bigla siyang tinamaan ng bala sa likod. Ilang sandali pa, matapos na bumagsak ang kanyang kaibigan, sumugod si James, determinadong tapusin ang lahat. Pinasok niya ang command tent kung saan naghihintay ang koronel habang hawak niya ang kanyang espada. Nagharap ang dalawang lalaki sa isang malupit na duelo. Sa huli, makikita na halos bugbugin na ni James ang koronel. Ngunit bago pa man niya ito tuluyang matapos, ay dumating si Gabriel at hinila siya nito palayo. Habang tumatakbo sila para sa kanilang buhay, may isang sundalo na nagtutok ng baril sa kanilang likod. Ngunit biglang humakbang ang koronel at ibinaba ang baril nito. Tahimik niyang inayahang makatakas ang dalawa. Iyon ang kanyang aksyon bilang isang marangal na sundalo. Mabilis na tumakbo ang dalawang lalaki sa gubat hanggang sa marating nila ang glider. Sa itaas nila, umiikot ang mga eroplano ng Amerikano para sa kanilang huling paglusob. Ilang sandali pa, sumulpot mula sa mga puno ang mga sundalong Hapones. Ngunit bago pa nila maabutan ang mga tumatakas, nagpaputok ang mga eroplano. Pinabagsak ang bawat sundalo, kabilang ang gwardyang minsang nagpakita ng awa sa mga bilanggo. Sa gitna ng usok at kaguluhan, hinablot ni James ang tow cable at ikinabit ito sa glider habang dumaraan ang isang eroplano ng mga Amerikano. Kumapit ang linya at unti-unting umangat ang glider mula sa lupa paakyat sa malawak na kalangitan. Habang paliit ng paliit ang isla sa ibaba nila, nanumpa ang dalawang lalaki na balang araw ay babalik sila upang iligtas ang mga iba pang nakakulong sa mga kampong tulad ng kanilang iniwan. Balik sa kasalukuyan, makalipas ang mga taon, tinupad ni James ang pangakong iyon sa isang tahimik na paaralan ng martial arts sa Japan. Hinanap niya ang lalaking minsang nagsanay kay Coronel Ido. Pinauwi ng kasalukuyang guro ang kanyang mga estudyante at nakinig habang ikinuwento ni James ang kanyang paglalakbay. Sinabi ng guro na namatay na ang kanyang ama, ang matandang sensei, 1 taon na ang nakalilipas. Ngunit bago ito pumanaw, nagkwento ito tungkol sa isang dayuhang darating balang araw, isang lalaking magdadala ng mga ipinagbabawal na teknik ng kanilang angkan. Dahil sa pag-uusisa, hiniling ng batang sensei kay James na ipakita ang mga teknik. Sa kalmado nito at eksaktong galaw, isinagawa ni James ang mapanganib na forma. Ngunit huminto bago pa man ito tumama. Agad na naunawaan ng guro na totoo ang mga teknik at hindi maikakaila ang husay ng dayuhan. Naalala niya ang huling salita ng kanyang ama at pagkatapos ay naglabas ng isang maliit na kahong kahoy. Sa loob nito, isang medalya at dogtag na pag-aari ng ama ni James. Simple ang palitan, walang salita, ngunit puno ng paggalang. Dalawang mandirigma na minsang pinaghiwalay ng tikbahan ang sandaling nagtagpo sa kapayapaan. At sa gawaing iyon ng dangal sa pagitan ng malalakas at matatapang, nagtapos ang kwento. Ang moral lesson ng kwentong ito, kung si James ay mayroong ipinagbabawal na teknik, ang mga buhaya sa Pilipinas, kahit pagbawalan mo, ay sige pa rin ng sige. Aray ko! Salamat kaibigan at umabot ka sa punto ng video na ito. Anong masasabi mo sa ending ng kwento? Kung nagustuhan mo ito, ay pwede ba akong makahingi ng like at pakitype naman sa comment section ang salitang Agnus Project. At kung bago ka naman sa ating munting channel, ay pasubscribe naman po bilang suporta. At para maipagpatuloy natin ang paghahatid ng magagandang movie recap, panoorin mo na rin po ang buong movie pag may time ka. Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon ay baka naman pwedeng pakilike ang videong ito at pasubscribe na rin sa aking channel.
Kung hindi mo naman ito nagustuhan ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka.